Nandito po ako ngayon. Galing po ako sa Bislig, no? Malapit sa Bislig po. Meron po akong nakausap po doon na katutubo na sinabi po niya, no? Ay yung ipinaglaban po daw ni Dato Adlaw ay tama po daw yun. Dahil po ay meron pong batas na sinasabi na yung IFRA law na yung ancestral domain na sinasabi po nila kung kapag ito ay nasakop daw sa ancestral domain ang yuta na gitindugan sa mga negosyante ay pwede na agyuda sila katugod. Ang problema lang dito kaibigan, gusto ko malaman sa inyo kung magising po daw yung mga lumad, no? Mga indigenous people, malaking gulo kung hindi po natin idaan sa due process, di ba? So, ito po ang sinasabi po nila guys, no? Ang problema lang po dito kaibigan, si Dato Adlaw ay mali, no? Kasi hindi po siya binigyan po ng priority sa NCIP na sila po ay tugon ng ganyan, no? Sarili po nilang batas ang kanilang tinupad. Hindi po sila naka-base po doon sa NCIP. Kung ang NCIP po talaga guys na gumawa nito yung process ani nga mga batas labi na kining yuta na natukuran daw og kining mga negosyante na nagtukod ana kanang yutaan na nabilong ana sa ancestral domain dakong katungod na pwedeng magpadlak jud di ay ang mga lumad nun kaibigan. Sabi ng ating kaibigan ni Tiit, ang problema lang dito malaking gulo kung ang mga katutubo yung mga dato na magpapasya nito na hindi po idaan sa mabuting usapan, no? Kung dili daw nato ni agi sa abogado sa batas kung magsarili lang malaking pagbanaw ng dugo lalo na ngayon na mula nang nag-viral po daw ang pagpadlak ni Dato Adlaw karon daghan na kaingon na naagit untay katungod kaya lang wala lang daw naka agi, no, si Dato Adlaw sa ipinatupad ng NCIP. Kaya nandito tayo. Gusto kong maipaabot sa inyo guys kasi nakausap ko doon sa Bislig na yung dato doon. Brad, agilang Brad, kausap ko si kaibigan natin Duwende dito. Oo. Nasi Brad Arman guys, kabo na sila guys. Oo, okay. Di kan pud ko sa kon ba? Kaibigan. Oo, kasi si Dato Adlaw mali ang kanyang ginawa. Dahil hindi po siya naka parehistro ba, no? Oo, mo to giingon sa dato sa amo guys. Wala daw nakaparehistro si Dato Adlaw sa NCIP kasi ang NCIP yun kaayo ang maay katungod. Ang delikado dito pag kumilos ang NCIP dito guys kapag ipaglaban po nila ang karapatan po nila sa batas na ipinatupad noong yung sa may number ato nakalimot ko ato guys ha. Basta mayroon po. Oo. Kaya nandito tayo para maghanda tayo nito guys. Sana po no, kung sino man po yung marami na pong kaibigan natakot dito dahil po pati sa Cebu hawak po nila. Marami pong mga nagkasiklase na mga lingwahe, no? Mga katutubo ito. Oo. Kung parang dit guys naakay negosyo diha sa lugar sa mga lumad doon tulad po ng nasasakupan ng ancestral domain kung kunwari nakapalit ka ana kung naakay gitukod diha, no, kahit po ay nabili po ninyo yan nalagyan po inyo ng titulo pwede pa yan babawi. Yun po ang totoo, pwede di ay kaibigan babawi pero malaking kaguluhan, malaking pagbanaw ug dugo kung kiniman na ipaatupad karon lalo na unti-unti natutuklasan ang mga batas po noon, no, noong kanunuan natin, no, wala silang pakialam kasi lang kunti lang po ang kanilang naaabot sa ilang utok ba kaibigan. Pwede lang po daw na labi na itong uban palito lang 1,000 ang hektarya, no,
kahit pa na lagyan po daw ng titulo guys, yung lupa na binili po ng mga negosyante, kahit na tituluhan na yan, pwede pa rin yan maibalik sa mga indigenous people. Yun po ang totoo. Kahit po ay magtanong kayo, no? Meron ako nakakausap do kaibigan. Sabi po nila, dito sa aming lugar ngayon, Itiit, hindi na pwede ang mga Bisaya na hindi na priority sila ang makabili po ng mga lupa namin, no? Ang malaking dito, may karapatan na bumili ng lupa po doon sa kanila, sa mga katutubo guys. Yung katulad din po ng mga IPs. Yung mga Bisaya, bawal po pala bumili. Kasi, kaibigan, sinabi po ng dato sa atin, yung lupa na binili po noon ng mga negosyante na nabilhan po nila yung lupa na nasasakupan po ng ancestral domain, kahit pa ay natituluhan yan, kahit ilang taon na yan, mababawi pa rin yan, maibalik pa rin yan sa mga katutubo. Ito po ang totoo guys. Gumising po ngayon guys. Mula nang nag-viral si Dato Adlaw, marami pong nakapag-isip na pwede pala tayo na ipaglaban. Ito yung natatakotan ni kaibigan na magbanaw ba og dugo kung sarili lang og patupad og batas ang parihan nila Dato Adlaw. Nagkagulo. Oo. Kung ang NCIP ani magpatupad guys, no? Alam ko malaking malaking usapin dito na mangyayari guys, no? Ang nakausap ko doon kaibigan, bawal ang mga Bisaya bumili ng lupa sa mga IPs. Yun po, kasi po baka po pagdating ng panahon, 30 years o ilang years po, pwede yan bawiin sa mga katutubo. Pwede yan maibalik sa kanila kahit na patituluhan pa yan. Guys, nakabase lang po ako doon sa nakausap ko. Natakot po ang dato ngayon. Nung in-explore po natin yung area doon, no? Natakot lang po sila kasi po mayroon ng batas ng mga lumad nun. Mula nang nag-viral po ang pagpadlak ni Dato Adlaw dahil mayroon sanang karapatan ang mga katutubo na padlakan po, lalo na yung mga business ng mga tao dyan na mga nakatayo doon sa ancestral domain na yuta. Balaod yun guys. Naagi karapatan. Pero daghang lumad guys na maayog utok nga dili gusto og guwap, no? Ang gusto sa uban ipaagi sa maayo nga pagproseso, kaibigan. Kaya gusto kong malaman sa inyo kung ano po ba ang mangyayari pa dito. Kung ito ay gumising man po ang lahat po ng mga katutubo sa anumang sulok ng Pilipinas ngayon, na lalo na po ay gumising na po ang mga batas po noong ipinapaabot po ni Dato Adlaw, di ba? Ano po ba nakikita ninyo? Ha? Tama po kayo. Maraming buhay mawawala guys. Dahil po hindi po yan papayag. Yung mga nakabili ng lupa na agad-agad lang kukunin na wala pong bayad sa kanila, kahit po napuno og tanom, masakit po yan sa kanilang kalooban. Kung idaan yan sa magandang usapan doon sa Hustisya Gyudal una guys, sabi po ng ating nakausap na dato kaibigan, walang karapatan po talaga yung nakabili. Lalo na po na umabot po ng 30 years, pwede pa yan bawiin. Grabe. Laliman ka, bawal sa ilaha kaibigan. Totoo po yan guys, bawal makabili ang mga Bisaya ng lupa sa mga IPs. Pero naamang ko yung mga IPs guys, no, na dili mo tuman anak gusto para lang makakwarta pod, no? Ibaligya gyud nila guys. Dagang po mga Bisaya wa kabalo ana. Kaya kayo mga kaibigan na mga Bisaya, mga Tagalog, ayaw mo pamalit jud og mga yuta sa mga lumad kay ngano. Luoy mo pag-abot sa panahon, no? Makahatag na nagkagubot kay pwede jud ay na. Dako o karapatan ang mga IPs na bawion kung moabot na og 30 years. Luoy kay mo, di ba? Mahimo pa nang kagubtan sa inyong mga apo o inyong mga anak. Naingon si kaibigan, kung gumising po talaga, no, kung ipatupad po
ng mga nakakataas po na ahensya ng lumad karon guys, na ipaglaban ang karapatan po nila para maibalik ang mga lupa. Nakakaawa, malaking problema ito guys dito sa ating bansa, lalo na nag-viral karon. Ang problema lang nila to adlaw na sipyat siya guys, kaya nga no, wala man siya naka-coordinate diya sa NCIP, wala man siya na kuan, wala man siya maipakita na nagsugot ang NCIP ana, wala man siya na membro diya nga kuan. Muna ang problema niya, sakit sa buot kaya na kay dato adlaw karon. No, siya ang nakapagbigay po ng gising sa mga taong lumadon karon guys. Ayo pa ani kini akong gipaabot, ipaki-share na lang no, para makadagan makapanood ani mga tao nga Bisaya na mintas sa yupa, makapaghanda na sila. Pwede di ay ni labi na karon nag viral na no. Dagan pa kamo og mahibalan sa mga lumad guys. Tungod kay ang lumad mao gyud ay na ang dakong karapatan sa yuta na nabilong sa ancestral domain, yung Ipralo. Kaibigan, salamat ha. Ito po ang tugon ni kaibigan ngayon guys, na natatakot po siya kung yung ahensya po ng IPs no, tulad po ng NCIP, kapag sila po ang kumilos dito guys, malaking gulo pa no, malaking marami po talagang masagasaan dito, lalo na yung nakabili sa mga lupa sa mga IPs, yung mga Bisaya no, na hindi po mga katutubo. Impas yun ang ilang yuta guys, makuha at maibalik yun talaga yan.